Yan, kamusta kayo mga kaibigan, mga kabi? Welcome back sa ating channel na Yay Goldfish. Sobrang busy ko kaya di ako nakapag-vlog ng mga nakarang linggo. 3 weeks na atatang hindi nakapag-vlog. Pero nakapag-record naman tayo kahit papaano, paunti-unti sa ating ginagawa sa paglilipat natin ng ating munting isdaan dun sa kabila. Tapos, naging busy din ako dahil may ginagawa kami. Dahil kailangan nila misis magpapintura. Isa ako sa mga hindi naman nagpintura, tumulong dun para maayos yung dapat gawin para medyo makatipid kami. Yun mga kaibigan, ngayon papakita ko sa inyo yung ating part 2 ng paglilipat natin ng munting isdaan. Kaya samahan niyo po ako ngayon. Yan mga kaibigan, dito sinakay namin yung mga tank na iba yung sa kolong-kolong. Bali nahiram lang to ni paring Ramil. Ayan, tapos dyan namin ilalagay. Yan si paring Ramil. Ayan, lagay natin ng paunti-unti yung mga 15 gallons, mga 35 gallons dahil wala naman tayong ibang pagsasakyan. Kaya nakiusap ako sa kanya, siya magdadrive, then humiram siya ng kolong-kolong. Siyempre ako na magbabayad nun. Bali yung paglilipatan natin ng ating isdaan, bali parang barangay lang naman kaya malapit lang din. Tapos ito na yung ating mga tank na ilagay na natin. Lahat yan nandiyan na, pati mga accessories. Tapos yan, mga stand natin. Dito natin yung gapira. Yan. Tapos ito yung mga stand natin. Tapos dito, medyo nabigatan kami dyan. Ayan yung stand natin na ito, napakabigat. Yan pa yung mga stand natin ng 35 gallons natin. Medyo malawag yung pinaglipatan natin na isdaan, kaya okay na okay. Mas malawag tayo makakakilos dyan. Tapos dito, sisimulan ko na mag-ayos ng mga ating mga tank. Mga kaibigan. Ayusin na natin para makapaglagay na rin tayo ng tubig. Yan, buksan ko muna yung ilaw. Tapos kuha ng ibang mga tank ng 15 gallons. Lagay natin dun sa taas. Nga pala mga kaibigan, mga kabi, lalo na po sa mga baguhan dyan, kapag maglalagay kayo ng aquarium o tank sa inyong stand, siguraduhin nyo pong pantay yung pinaglalagyan nyo ng stand. Lalo na pag mabigat yung aquarium na lalagay nyo. Kasi pag hindi po pantayan o hindi nakalabel, maaaring mabasag yung aquarium nyo. Dahil hindi nga po pantay, lalo na pag maraming tubig mga kaibigan. Kaya siguraduhin nyo pong nakalabel yan para walang maging problema. Yung mga panahon na to mga kaibigan, yung record ko tong video na to, napakainit dyan. Lalo na wala electric fan. Mag-isa lang ako dyan, tapos ginawa ko dahil wala akong tika-video, wala si Mrs. Pinato ko na lang yung cellphone ko dyan sa ibaba ng istante. Yan, nakakuha tayo ng maayos na video. At pagkatapos ng ilang minuto, naayos na natin yung mga tank natin. Ito pa mga kaibigan. Yan, may kulang pa tayo. Ito nga pala, papakita ko sa inyo yung nabasag. Ayan, 15 gallons po yan. Yan, nabasag. Kaya lang, di talaga maiwasan yan, lalo na pag naglilipat ka. Tumama doon sa bakal nung kolong-kolong. Hindi ko nawa. Dito naman sa pinakikita ko na ito mga kaibigan, meron tayong ditong stand na gagawin natin ng gapi rack. Dito natin lalagay mga gapis natin. Galing din sa bahay yan mga kaibigan. Tapos ito yung mga 20 gallons yan. Tapos ito yung estante, napakabigat. Paglalagyan natin ng ating mga accessories, mga paninda natin dyan. Tapos yung mga 5 gallons na yan, pinaglagyan ko ng konting tubig. Doon ko ilalagay dito. At dito naman mga kaibigan, maglalagay na tayo ng tubig. Ito yung tubig na to, matagal ko na to na-stock, ilang araw na. Nilalagay natin sa tank na yan. Gamit lang natin yung pinaglagyan ng mga mineral water. Ayan. Tapos yung stand po na yan, kasya dyan siyam na pirasong 15 gallons mga kaibigan. Pinasadya po natin yan.
ng ating stand for sa 15 gallons. Yan mga kaibigan, may tip na naman ako sa inyo, lalo na sa mga baguhan natin dyan na kahabi, kaibigan, na ngayon pa lang nag-aalaga ng kanilang mga isda. Napakahalaga po ng gagamitin natin tubig sa ating aquarium ay stock water. Dahil pagka yung stock water po ginamit natin, mas safe po isda natin dyan kesa sa mga nawasa o direct na tap water ang nagamitin natin, dahil yun po ay may chlorine na nakakasama sa ating mga isda mga kaibigan. Pero po kung nakabili na ka na aquarium tapos wala kang stock water, pwede naman po kayo gumamit ng mineral water. Ang problema lang, medyo magastos lang. Mga kaibigan, disclaimer lang po, yung sinasabi ko po rito sa ating video, sa vlog natin, yan po ay na-experience natin sa pag-aalaga ng mga ornamental fish dito sa ating munting isdaan. Mahalaga nga pala mga kaibigan, bago ako makalimutan, yung pinaglalagyan ko, di ba, yung lalagyan ng mineral water na ilang liters, yung galon na yan. Kapag bumili kayo niyan sa mga junk shop o kung saan man, kung may nagbigay sa inyo, siguraduhin niyo po tubig ang nilagay dyan, kasi iba minsan nilalagyan ng mga suka po yan. Ngayon kapag hindi nyo nalinis, tapos pinaglagyan nyo ng tubig, instakpan nyo ng water, tapos nilagay nyo sa tank nyo, sinalin nyo sa aquarium, hindi nyo alam na pinaglagyan nga po ng suka, pwedeng mamatay yung ating mga alagang isda dyan mga kaibigan. Kaya bago nyo gamitin, linisin nyo muna at amuyin nyo yung loob kung tubig talaga yung ginamit. Kapag hindi tubig yung ginamit yan, huwag nyo na pong gamitin mga kaibigan. At yung oras na to mga kaibigan, nagpahinga na ako dahil sobrang init, tapos magtatangalian na rin naman. Yan yung mga tank natin na paglagyan natin ibang tank natin, kaya lang hindi pa lahat nalagyan ng tubig. Babalik na lang ako sa mga susunod na araw dahil may gagawin pa rin ako after nito. Kaya uwi muna ako, magtatangalian muna ako. Yan mga kaibigan, mga kaabi, nakita nyo yung setup natin dun sa ating lilipatan. Kahit paunti-unti nakapagsimula na tayo. Tapos ngayon umuwi na ako. Napakainit dun sa kabila kasi nasa gitna siya ng apartment kaya sobrang init lalo ngayon panahon na to. Yun lang mga kaibigan, tatapos natin yung video na to. Sa susunod mga kaibigan, sana matapos na natin yung ating isdaan dun sa kabila na ating lilipatan. Yan mga kaibigan, tatapos natin yung video na to. Paensya na po kayo, bagong araw na naman to, putol-putol yung videos natin dahil sobrang busy nga. Bagay, tapos naman tayo na sa ating ginagawa. Tapos yung sa isdaan naman, liis pa, tapos may konti pa rin naman tayong gagawin, kaya sana ditong March pagsimula na tayo, mapag-open na tayo, pagbenta na tayo ng mga isda. At marami na rin tayong suki na hinahanap tayo. Yun nga, dito sa aming bahay, sinarado ko muna, pero may mga kukulit, lalo yung mga bata. Kaya lang makasuki natin iba ron, kaya hindi natin mahindihan minsan. Pero mga kaabi, kung pupunta kayo sa bahay dito, wala na talagang isda mga kaibigan. Dahil mga naiwan ko rito, yung mga breeder na lang natin. Tapos dun sa kabila, bibili pa tayo ng mga isda na ating bebenta ron. Pasensya na kayo mga kaibigan, ngayon na tayo nakapag-update dito sa ating munting isdaan. At yung mga napunta rito, nakapagpunod ng videos natin, maraming salamat. Lalo na kung bago ka lang, pwede mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel Eagle Fish para mas okay. At yun lang mga kaibigan, maraming salamat. Ito nga pala yung mga gold dyan natin na ating mga ibon. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Ingat kayo. Hanggang sa susunod, abangan niyo yung part 3 natin mga kaibigan. Bye bye.